Sa kabundukan ng Kamaruyan, Barangay Maragatas, Lupon, Davao Oriental, may isang estudyanteng naiiba sa karamihan. Sa bawat hakbang, dama niya ang pagod, pero hindi niya ito alintana. Ang mahalaga sa kanya ay makarating sa paaralan at matuto. Pero para marating ito, kinakailangan naming maglakbay ng halos 1 oras. Sinimulan naming tahakin ang maputik na daan na araw-araw niyang nilalakad. Sa bawat hakbang, lalo naming naunawaan ang sakripisyong ginagawa ng bata para lamang makapasok sa eskwela. Matapos ang halos 1 oras ng paglalakad, narating namin ang isang maliit at simpleng bahay sa gitna ng kabundukan. Ang tahanan ng estudyanteng may matibay na pangarap. Ako si Joshua Bernal. 11 akong edad, nag-eskwela ko sa Maragatas Integrated School. Unsa man imong ginasuot pa dong sa eskwelahan? Sinilas na ko kay wala ko sapatos, kay wala ko pang palit. Dugay pug kamabot sa eskwelahan. O mga isa ka oras kay layo man lang eskwelahan, tapos lapo kayo. Sud kayo, kay magkalapok man ko padulong sa eskwelahan. Salvacion Ributabo Bernal. Ang akong edad 72, tangkod na ko 72. Kaya naglakaw talaga 72 na lang. Na, si Joshua akong apo, usa pa katuig sa kuha. Nanay ginikanan. Ang iyang amahan, nanay pamilya. Ang iyang inahan, tuna ko'y pamilya. Gibiyaan ng akong apo, di rin ako'y nagatiman. Sa gamay pa na, sa katuig, nato nag-edad sa 2 katuig, 3. 4. Iskwela na ko daycare. Gasto ko na ko iskwela daycare hangtod sa preschool. Grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Karon grade 5 na siya. Ako gyud nag-aklaso na. Akong bana minyo ko, pero akong bana nakabuwag mi kay hubog lagi. Tapulan. Kami ra nanduhan yung balay. Yang eskwela na siya. Mulakaw sa eskwelahan. Babaw no din buwan. Niya pasanilason din sanilas kaya naputol daw yan sanilas. Nagtinael ayun sa eskwelahan. Mingaw kaya ang danan diha. Niya ikaw na isa na magbaktas. Simba ko at naibitin ka ba na ako mo atang nimo. Kaya ginaghanan ng baglot na may bitin mo atang alam mo gabiin na mga 5. Alas 5 ng umaga nagigising si Joshua. Handa na ang mga gamit. At pagkain na inihanda ng kanyang lola. Kailangan niyang makaalis bago mag alas 6 upang saktong alas 7 ay makarating siya sa paaralan.
Sasamahan natin ngayon si Joshua patungo sa kanilang paaralan doon sa Maragatas Integrated School. Wala pang 5 minuto ng aming paglalakad, bumungad na agad sa amin ang maputik na daan. Nahirapang maglakad si Joshua hindi lang dahil madulas dulot ng putik, kundi dahil malaki rin sa kanya ang kanyang tsinelas. Naikwento niya sa akin na inanod pala sa sapa ang isang pares ng kanyang tsinelas. Dahilan kung bakit ang tsinelas ng kanyang lola ang sinusuot niya. Minutes na kaming naglalakad at kung makikita nyo, nahihirapan kami kasi pababa ang daan at madulas ang tsinelas namin dahil sa putik. Saktong 1 oras at nakarating kami sa ilog. Mababaw lang ang ilog na dinaanan namin. Sakto rin para malinis namin ang aming mga tsinelas. Matapos naming makapagbanlaw ay agad kaming dumiretso sa paahon na parteng bahagi palabas ng kagubatan hanggang sa kanilang paaralan. Nakapanayam namin si Teacher Irish, isang guro sa Maragatas Integrated School. Siya rin ang naging guro ni Joshua. Sa kanyang pagtuturo, hindi lamang kaalaman ang kanyang ibinabahagi, kundi pati na rin ang mahalagang aral sa buhay. Ma'am, na ba kayo estudyante nga nakasinati o kalisod tungod silang kaitang? Na-adjure, nilabi niya si Joshua, isa sa ako ang estudyante nga nagkalisod sa pag-eskwela. So, unsa po imo ang nabantayan sa iyang kinaiya sa klase mo? Ay, daghan jud kay kog nabantayan sa iyang kinaiya, kanang labi na sa iyang kapait sa kinabuhi. Si Joshua usahay kay kanang out of nowhere siya, kay usahay mangbuod sa ilang balay, kanang usahay wala daw siya kaunon, diretso ra siya dira sa eskwelahan. So usahay wala siya sa focus, kay isa sa pinaka kanang dili good jud na kanang best student na siya sa below average. So, dagan pud ba kag estudyante ma'am nga nagasuot og tsinelas pag moadto eskwelahan? Sa pud ang tanaw daghan jud. Usahay tanaw na ko kanang maluoy jud ko kay ngano man ting sapatos pero mag tsinelas. So niya ang tsinelas kay dili nga ana ka presentable, no? Kanang usahay mga buslot na especially kana si Joshua jud. Ang tsinelas jud maluoy jud ko kay ako gali nagplano gali ko nga kanang palitan siya og tsinelas. Karaan na jud siya kaayo. So grabe, pati mga sinina niya, mga buslot-buslot. Pero na ko'y tarong-tarong. Pero makitaan dyan mo sa iya nga naglisod dyan ang iyang kahimtang ka rin. So, unsa po mo ang mensahe ma'am para sa mga estudyante nga naglisod pero nagpadayon gyapon? Ang message lang nako nga bisan unsa ka pait sa kinabuhi, dili jud mo undang kay naa sa pagpaningkamot, luwas sa gyud imong imong kalisod. Kaya kung undang na ka, magpabilin jud ka sa kalisod. Padayon ka sa pag-eskwela, pagisag pait pa sa kinabuhi, basta gustuhon nimo na adjud na paraan na mahuman jud mo. Isa ko ka human being na patunay.
Sa kabila ng lahat ng pagsubok at paghihirap sa buhay, huwag tayong sumuko. Ang bawat hamon ay pagkakataon upang maging mas matatag at mas matibay. Katulad na lamang ng sinabi ni Ma'am Irish, kahit gaano kahirap ang buhay, huwag tayong titigil dahil nasa pagsisikap natin ang susi upang malampasan ang kahirapan. Patuloy tayong mangarap, magsikap at manalig na may liwanag sa dulo ng bawat pagsubok. Ako si Daniela K. Ibate at ito ang aming mini documentary.